Alright, magandang gabi mga boss. So, pauwi na tayo ng bahay. Oras natin 12:17 ng gabi sa panel. So mali yan, 9:06 pa lang mga bossing. Tama natin, 9:06. Hindi ko alam kung bakit namamali itong oras ko dito sa panel. May problema na yata yung aking ECU. 9:06, so advance natin ng 5 minutes. 11. Okay, let's go. So magandang gabi mga idol. JCar Official here, and welcome sa aking YouTube channel. So oras natin 9:07. So guys, ito nga pala yung ating bagong camera na ginagamit, which is this is a GoPro Hero 10. So yan, nakakonect sa phone natin para nakikita natin kung nagre-record. So nakalagay naman dito, meron tayong 96% battery. So meron din tayong 2 hours and 31 na kayang record dito sa ating memory card. So yun lang, nakatutuwa lang ako dito sa ating camera dahil napaka ganda ng kanyang resolution. So ito nga pala ay naka 4K resolution. So doon sa mga nagtatanong bakit hindi GoPro Hero 11, bakit hindi Hero 12 ang ating binili. So actually guys, mayroon pa talagang mas maganda dito na camera, no? Mayroon pang mas high-tech, mas maganda, DJI, yung action cam na 5. Kaya lang, eto, kaya nabili ko tong GoPro Hero 10 dahil ito po yung binenta sa akin. I mean, binenta lang to sa akin ng tropa ko na nagtatrabaho sa GoPro. Itong unit na to guys ay yung kanilang parang kung tawagin ay demo unit, no? Na goods pa naman, hindi naman siya ganun ka tawag dito kagamit, kasi nga demo unit lang siya. So ito yung mga pinipindot o tinetesting ng mga customer kapag pupunta sa kanilang mga store, no? So ibinenta ito sa atin, kaya hindi na ako nagdalawang isip. At the same time, matagal ko na rin itong na-review, matagal ko nang inaalam o pinapanood yung specs and resolution nito at features nitong camera na to. At hindi naman siya talaga magpapahuli, no, pagdating sa ganda ng kanilang ng kanyang record, ng kanyang tawag dito resolution pagdating sa video, no. Kaya nung inalok sa akin, so tamang tama, wala na akong nagagamit na camera ngayon. So ginrab ko na, kahit na pa-face out na siya sa merkado, kahit na kumbaga pawala na to, kasi marami ng mga pumapalit yung mga version 12 or may version 13 na yata, no? Version 13 o 14 si GoPro. Alam ko wala na talagang lumalabas na ganitong model, ganitong version. So yun, kaya ginrab ko na dahil hindi naman ganun siya kamahal. Basta sabi ko nga, basta magkaroon ng pagkakataon na makapagbentahan ako ng camera na pasok sa budget, is talagang bibilhin ko na.
Although ang gusto ko talaga is DJI talaga mga bossing, dahil ang DJI ngayon alam naman natin na talagang isa sa napakagandang action camera na ginagamit ng mga motovlogger, no? Sila rin yung merong camera na tumatagal ng almost 3 hours yung kanilang battery, no? Kaya napakaganda nung DJI na yon. Kaya lang medyo pagdating sa presyo talagang medyo pricey naman talaga sila. Kaya habang nag-iipon tayo ng panibagong pambili or para sa DJI, so tiyagain na lang muna natin tong second hand. Actually hindi siya second hand kasi ang nagbenta nito sa akin is empleyado na siguro parang reward na rin sa kanya to, pero hindi na ito masyado nagamit. Ang sabi nga niya para nagamit lang niya to is nung ang tawag dito kasal, nagamit lang niya nung kasal ng kanyang kamag-anak, and then one time lang yata. So yun, ang medyo naging issue ko lang dito, yung kanyang battery medyo mabilis nang malobat. So dahil nga 'di ba kapag demo unit yung isang item ay laging naka-charge, always naka-charge, siguro nag-ano to, overcharge, kaya yun, ganito na nangyari, medyo mabilis malobat. Pero goods na goods pa rin to guys, sobrang ganda pa rin. Bibilang ko na lang siya ng bagong battery, no? So mag-invest na lang ako ng panibagong battery para meron akong pangpalitan. So ngayon, panoorin muna ninyo itong video ko kung gaano kalinaw, kung pasado ba sa inyo. Ang aking settings dito is naka basic ako, 1080p, 60 fps or frame per second. Alright, so yung record natin is 7 minutes and 17 seconds na, no? So yun guys, maraming salamat sa tinatawag suporta. So sa simula ngayon guys ay magkakaroon na tayo ulit ng panibagong or ng marami or ng palagiang upload dahil meron na tayo nagagamit na camera. So sabi ko nga din sa mga nakaraang video ko, wala akong magamit ng camera kaya hindi ako masyado nakakapag-upload ng video. So this time mayroon na tayo nagagamit. So hopefully yung mga subscribers and followers natin ay nandiyan pa rin kayo. Alright, and syempre nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa aking YouTube channel, dito Official, and sa ating mga silent viewers, of course. Thank you so much guys. And bago ko makalimutan guys, nga pala, shoutout muna sa ating kaibigan dyan sa Naik, Cavite, no? John Francis Postrado, shoutout sa iyo brother. Stay safe sa biyahe palagi, and God bless you. So kung mapapansin nyo guys dito sa ating cellphone, yung battery ko kanina is nasa 98. Bago ako mag-record, 98%. So medyo malakas siya kumain. In 8 or 9 minutes ay nasa 88 na lang siya. So nasa 10% na yung kanyang nakakain in just 9 minutes. Kaya medyo malakas na talaga sa battery ito. Anyway, so nandito ako ngayon sa Calax, at sana naririnig ko yung boses ko dahil medyo malakas ang hangin dito. Yun nga pala, wala pa rin akong microphone, so marami pang kulang. Microphone ng ating camera ang kulang ko dito sa helmet. Alam nyo naman kapag nagka-travel, lalo na pagka ganitong motovlogging, medyo maingay. Kaya kailangan ko pa rin mag-invest ng microphone para dito. So medyo pricey din guys. Nagtingin ako kanina online, parang nasa 3,000, no? Nasa 3,000 yung kanyang, anong tawag dito, microphone. So mag-iipunan ko po ulit guys.
mahal pala ng accessories ng GoPro. Hindi katulad ng DJI guys. Dahil pag bumili ka ng DJI, mayroon silang combo, mayroon silang sa combo package nila, mayroon ng kasamang isang battery at saka mayroon ng case protector, no? At saka mayroon ng selfie stick. Hindi katulad nitong GoPro, pag bibili ka na ito, as in unit lang talaga. Separate mong bibilhin yung mga accessories niya, kaya medyo mas mahal talaga pag si GoPro. Tapos napapansin ko dito guys, masyado siyang nag-iinit. Hindi ko alam kung normal to or ano ba, dito lang sa unit na to. Kasi first time kong gumamit or gagamit talaga nitong nitong GoPro. Kaya hindi ko alam kung talagang normal yung nag-iinit to or hindi. Anyway, nandito na ako sa Barangay Tingbao, dito sa Binyan, Laguna. So ito yung pinakamalapit na way natin papunta sa amin sa Manila. So alam mo naman, araw-araw, gabi-gabi, so yun, umuwi tayo ng Manila at pumapasok naman tayo sa probinsya araw-araw. So medyo malayo yung biyahe natin, every day, every night. So tumatakbo tayo ng nasa 42 kilometers a day. So diba, medyo malayo, pero kailangan nating sagain dahil wala tayong magagawa. Nandun yung trabaho natin sa malayo, probinsya. So simula sa bahay sa amin ay isa, dalawa, tatlong bayan yung ating malalampasan, no? Tatlong bayan. Actually apat kasi nagsushortcut tayo or pumapasok pa tayo ng Cavite bago bumalik ng Santa Rosa. Bale, lalagpasan natin San Pedro, Laguna, Binyan, Laguna, then papasok tayo ng Carmona, Cavite, and then tsaka ulit tayo papasok naman ng Santa Rosa para marating natin yung Tagaytay Road. Alright, so medyo malayo. So nakaka 12 minutes na tayo. At nga pala guys, dito sa GoPro hindi ko pa alam yung settings eh. Hindi ko pa alam kung paano i-set yung kanyang loop time. Wala akong nakikita na loop time yung every 5 minutes. Kasi gusto ko sana yung every 5 minutes lang, and then putol-putol lang. Dahil kapag tuloy-tuloy yung record, baka masyadong magastos sa battery or sa memory card. Kaya gusto ko sana yung yung loop, or yung every 5 minutes or every 3 minutes ay kusa siyang namamatay, kusa siyang nag-i-stop, and then diretsong record ulit. Alright, so yun yung gusto ko. Mamaya hahanapin ko, dahil hanggang ngayon napupuyat pa rin ako sa pag tawag dito, ini-explore ko pa din, nag-explore pa rin tayo para mas matutunan natin kung paano gamitin itong GoPro. Dahil yung aking mga previous na camera ay mga basic lang naman, like SJ Cam. Doon tayo nag-start sa SJ Cam 4000, and then sinundan siya na Brave or yung Akaso Brave 7 na maganda rin naman. Akaso Brave, ang problema nga lang, 1 year lang na tapos na kagad ang buhay. Bigla na lang hindi nag-open yung aking Akaso, hindi ko alam kung anong problema. Pero yung aking SJ Cam na napakatagal na, buhay pa rin hanggang ngayon. Ang problema nga lang, medyo malagkit na yung kanyang casing dahil nag-expired na yung kanyang rubber coating, kaya malagkit na. Pero okay pa rin siya, goods na goods pa rin. Pag ginagamit ko siya kapag long drive, ginagawa kong dashcam. So yun. Wow, meron na pala ulit ditong perya.
Barangay Langkiwa, Binyan, Laguna. So ito yung dinadaanan natin guys. Ang dami na rin ng establishment dito. Tapos wow, ang dami na rin ng mga street lights. Malinaw na. Ang liwanag na ng daan guys. Diba? Dati ang dilim dito. Tapos masikip. Ngayon nagkaroon ng widening, kaya napakaganda na ng daan dito. Magkabila pala guys, oh. Magkabila yung street lights dito, oh. Ayan, oh. Magkabila ang street lights, kaya pala maliwanag. Wow, nice naman, Binyan. Ayos yan. Para iwas sa mga holdupper at saka sa mga snatcher. Oh, di ba? Malakas din naman yung kanilang ano. Oh, dito wala pa. So hindi pa tapos. Dito pa lang sa kabila. So syempre magkakaroon din yan. Sana hanggang ano na to, hanggang makarating ng Binyan ano, Olivares. Kasi medyo madilim din sa Olivares guys. Alright guys, mga bossing, update ko kayo maya maya na konti. Alright. Alright guys, nandito na tayo sa Olivares, Binyan, Laguna. So 9:43 ang oras natin. So, meron na lang tayong mga siguro mga 10 to 11 minutes. So makakarating na tayo sa bahay. Laki na ito. Ang laki mo, truck. Ang sakit sa mata. Nakaangat kasi guys yung aking ano, itong aking helmet, kasi wala nga akong ang tawag dito, microphone, kaya hindi ko pwede i-close yung helmet ko. Kaya kapag kinlose ko siya, hindi na maririnig yung aking sinasabi. Ayan, oh, kanya-kanyang taklas na ng kalsada dito guys, oh. Simula nung nung pumutok yung issue dito sa mga project ng DPWH. So ito, kanya-kanyang gawa ng kalsada. Ay nako, gobyerno talaga. Lahat gagawin para lang mangurakot. Grabe. DPWH, hindi nyo na malulungan tao sa mga pinagagawa ninyo guys. Kaya yung mga taga DPWH na yan, hindi na ubra yung drama ninyo. Magtitingin lang ako ng mangga na anong tawag doon, manggang kalabaw, yung maniba, dahil merong alamang, kaso wala eh. Walang mangga ngayon dito. Walang mangga, puro saging, rambutan at saka dalandan ang meron. Yung nakaraang araw, ang daming mangga dito. Bakit kaya wala ngayon? What happened? Dito ba? Ay wala rin. Merong mangga kaya lang hinog. Ayun oh, dami, kaya lang hinog eh.
Sayang, walang manggang hilaw. Masarap sana sa alamang. So nandito na nga pala ako guys sa plaza ng San Pedro. So sunod na nito Muntinlupa. Malapit na tayo. Ang oras natin 9:53 sa panel. Pero ang tunay na oras natin is tuloy. Ang tunay na oras natin ay 9:49. Excuse me po. Go ate. Dito medyo madilim pa sa lugar na to, San Pedro. Kaya maglalagay ng street lights na maganda dito sa tulay. Dito maliwanag pero doon sa tulay madilim. Dito na lang yung aking video. Malapit ang maloban ng ating battery. 54%. Bilis no, grabe. Hindi man lang tumatagal ng isang oras yata itong battery na to. Anyway, maraming salamat mga bossing. So muli, Diego Official. At sana ay supportahan nyo pa rin yung aking channel. Please don't forget to subscribe sa lahat ng nakatutok ngayong gabi. And syempre kung napadaan ka lang at bago ka lang sa aking channel, so yun, please subscribe, like and share. So pwede nyo rin i-click yung ating